Batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Fermin nagbigay ng kanyang opinyon sa pagtrato ni Vice Ganda kay Ogie Alcacid sa programang It's Showtime. Tila marami daw ang nakakapansin sa mga netizens na ginagawa na lamang katatawanan ngayon ni Vice ang respetado sanang singer-songwriter na si Ogie Alcacid sa programa. May nagkomento pa raw na inihahalin tulad si Ogie kila MC at Lassie na mga sidekick ni Vice Ganda. Ani Christie sana daw ay bigyan ng respeto ni Vice si Ogie bilang isa itong respetadong singer, pero pagtatanggol naman ng karamihan ay malaki ang respeto ni Vice kay Ogie at ang nangyayari sa kanilang programa ay biruan lang ng magkakaibigan at para makapagpasaya ng madlang people. Kasi nga po, dito sa issue na kinapapalooban ni Vice Ganda sa Showtime, nadadamay ang maraming personalidad. Isa na nga po si Ogie Alcacid sa napansin ng ating mga kababayan ng mga netizens at mga bashers na bakit daw pumapayag si Ogie Alcacid? Ang galing-galing niyang singer-composer pero ginagawa lang siyang katatawanan ni Vice Ganda sa It's Showtime. Ano comment mo, Romel? Naku, eto na nga, dahil napasama tuloy kasi naman si Ogie Alcacid, talagang nakita mo na dumidepensa para sa kanyang kasamahan sa Showtime na si Vice Ganda. Na hindi naman natin may iwasan yon, pero eto na yung pero kasi na sinabi, bakit nagsalita siya ng ganyan, nag-comment siya ng ganyan, samantalang siya mismo nakaranas ng pambubuli ni Vice at napapanood ng karamihan sa national television na hindi niya deserve ang treatment ni Vice Ganda sa estado niya. Meron pa nga nagsabi, di ba, na bakit wala yung video natin or picture? Ano nangyari, Bon? Bon! Ayan, baka akala si OG Diaz ang pinag-uusapan namin, ha? Si Ogie Alcacid. Eto na, meron pa nagsabi, ang ganda-ganda na ng estado mo dati sa GMA7. Lumipat-lipat ka pa dyan sa kapamilya. Ayan tuloy ang nangyayari sa'yo. Ginagawa ka lamang na bentong dyan. Ginagawa ka lang na long mihiya dyan ni Vice Ganda. Eto, honestly, mula sa puso, hindi ko masisisi ng 100% si Vice Ganda sa kalakarang ito. Unang-una, ang dapat na panggalingan ng anumang reaksyon ay ang kanyang mga co-hosts, di ba? Pumapayag sila eh. Pinababayaan nila si Vice na gawin yun eh. Ngayon, kung sa kanilang pagkakaibigan at pagsasama sa programa ay sinasabi nila na, oh, magkakaibigan naman tayo, pero Vice, hanggang dito lang ha. Kapag lumampas ka pa rito, medyo papalag naman ako. Parang ganon, di ba? Correct. Sabi nga natin wala namang maloloko kung walang magpapaloko, di ba talaga? Di ko, walang magiging manloloko kung walang magpapaloko. Ganon lang. Dapat sa kanila manggaling yon. Kaya dito, hindi natin pwedeng sisihin si Vice Ganda na nambubuli 100%. Dapat nanggagaling din yon sa mga kasamahan niya. Ganun lang, di ba? Opo, pero kasi di ba na minsan iniisip din siguro namang iba, di ba, na marami rin tayong nababasa na natatakot silang sumalungat minsan kasi natatakot daw mawalan ng trabaho. Ganun ba daw kalakas si Vice Ganda? Ganun nga ang mga reaksyon, di ba? Kaya eto, meron tayong reaksyon dito galing kay Juris Dr. Channel. Ang sabi niya, kung hindi naman apektado si Ogie Alcacid sa pambubuli ni Vice Ganda, sino ba naman tayo para maapektuhan? Mahirap din naman kasi ang kalagayan ng mga host sa Showtime. Alam nga namang supalpalin nila ang lider-lidera ng grupo nila, baka sila pa ang mapagbuntunan ng management. Okay, meron pa siyang A and B itong kanyang padala. A yan ang A. Ito ang B. Pero ang totoong kaibigan ay makakapag-advise na medyo lumalampas na ang biruan at mag-set din sana ng boundaries minsan. Sa angking talino at kumpiyansa ni Vice Ganda sa sarili niya, for sure, makapagpapatawa pa rin naman siya nang hindi nang iinsulto o nang bubuli ng kapwa. Di ba, madlang people? Sabi ni ni Juris, di ba? Yon. In fairness. Tapos sabi ni Boycie Caragay, grabe nire-respeto si Sir Ogie ng mga kapwa niya singers, tapos ganun-ganun na lang kung okrayin at paglaruan siya ni Horsey sa show nila. Lagi niyang pinagtitiripan ng ginagawa niyang si Lassie. Ginagawa daw na si Lassie. Yun nga yun dapat nagkakaunawaan sila within the group na hanggang dito ka lang. Kapag lumampas ka dito at lumundag ka sa linyang ito, medyo
aano na ako dyan, aangat na Aalma na. ako. Correct. Oo, aangat na ako. Hanggang dito lang dapat, doon pumapasok yung salitang respeto at pagbibigay pahalaga. Pero ang tanong naman natin, di ba? Tanong din ng marami kong kaibigan, Mm-mm. bakit ganun, Christinelli? Bakit si Ogie Alcacid lang ang parang sumang-ayon at nagtanggol kay Vice Ganda sa isyong ito? Sangkaterba sila sa Showtime, ba't walang nagsasalita ni isa man, kundi si Ogie lang? Asan nga ang kanyang Oo. mga kasamahan? Bakit walang nag-angat para sabihin na, yes, tama lang naman si Vice sa ginawa niya. Yung pagko-call out, okay lang yon dahil yun naman talaga ang nakita niya. Ba't walang nagsasabi ng ganon? Si Nico Natividad lang ang talaga nagkaroon ng balls para magsalita doon sa hashtag. Sa totoo lang. Ako, yung bata, dahil may pinanggagalingan, dahil meron siyang paninindigan, ako hinahangaan ko siya. Mm-mm. Kumbaga, yung paninindigan kasi mahirap pong baliin yan eh. Katulad ko ako, di ba? Lagi naman sa akin, itim at puti lang. Wala namang kulay gray sa akin eh. Wala talaga. Kapag tama, sandamakmak na tama, sandamakmak na mali, alam nyo naman po ang ating katayuan sa ganyan. Pag tama, papalakpakan. Kapag mali, papaalalahanan. Na, di ba ganun yon? Oo, dapat naman kasi gano'n. Wala namang masama na paalalahanan mo. Siyempre, tao ka lang na nagkakamali at sumusobra minsan-minsan, pero hindi araw-araw na mali. Alam mo yun, di ba, Nay? Oo. At saka nakakatakot ang pagiging host. Tulad natin, para tayong armado, may hawak tayong baril dahil sa mikropono. Kapag masyado tayong nagpakatiwala sa ating sarili, di ba kung minsan nagkakamali tayo ng pagbibitiw ng salita at pagbibiro, wala pong perpekto, pwede pong pansinin kapag nagmamalabis na. Wala namang masama doon. Kaya dito sa sinasabing binubuli si Ogie Alcacid, pinababayaan niya eh. Di ba? Kung yan, sa umpisa pa lang, ay nagkaintindihan na sila at sinabi ni Ogie, wag na niya sabihin na respetado akong singer-composer. Bilang magkaibigan na lang, hanggang dito lang dapat. Kapag lumabis pa doon, hindi naman tama. Parang ganon. Totoo. Diba? Bibigyan niya rin ng dignidad yung kasamahan niya. Yun, di ba, Nay? Huwag mo naman hayaang Oo. 8-8 diretso malaglag ng bonggang-bongga sa chikahan, di ba? Tama. At hindi lang kay Ogie Alcacid, kahit kanino pa sa kanya mga co-hosts. Kita mo, kapag nagsasalita si Vice, nakatungo, parang kulto sila, nakatungo silang lahat, tapos si Vice lang ang rumarakatak, di ba? Yun. Kaya tama si Nico Natividad sa sinabi niya na kahit naman sa magkakaibigan, kahit sa magkakapamilya, kapag ka sumusobra na, dapat tinatapik. Tama yun. Gaya natin, hindi naman tayo tama sa lahat ng panahon. Pag meron nagpapaalala sa atin, tinatanggap natin yun, di ba? Hindi po pwedeng lagi kang tama at ang lahat na lamang ay mali, di ba? Yes. Ay, nako. Ay, lalo na, Nay, napaka-influence niya at marami siyang nanonood sa kanya kaya dapat iniisip niya yung kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang viewers, hindi lang yung sa sarili niya, dapat ganon. Oo. Diba? Sabi naman ni Jamie Dacia, anak, baka nagmamaneho ka ha. Tumabi ka muna pag nagte-text ka. Tama na, ipansin ko rin din na hinahayaan ni Ogie Alcacid na ibuli or kengko yun siya kasi sobrang pakikisama. Yung pakikisama, anak, merong yan may linya yan. May thin line, may thin line. Nakikisama ka pero hindi ka magpapabastos. Ganun lang yon, 'di ba? Kasi po, naka-experience din si Nico ng pampapahiya ni Vice na yan. At saka ang mga searchers nila ay mga bisita nila. Dapat ginagalang nila at hindi binabastos lalo on national TV. Parang sa bahay natin, pag bisita, dapat nire-respeto. Tama ka naman dyan, boy, si Karagay. Yun lang po, respetuhan lang po ang tamang respetuhan lang ang tamang salita na dapat nating ina-apply sa anuman linya ng trabaho. Magpa-respeto lang, di ba?